Dalawang tao, dalawang puso. Kapwa hindi alam kung saan tutungo. Pinagtagpo sa hindi inaasahang pagkakataon. Mga pusong nalumbay sa mahabang panahon. Tara, samahan niyo kaming tunghayan ang kwentong pagmamahalan ng dalawang pusong pinagtagpo sa hindi inaasahang panahon. Ano po? Don Bartolome? Seryoso po ba yan? Sagot naman ng Don. Alam mo kasi Iha, wala nang iba pang pwedeng mag-manage kundi si Richard lang. Sana tulungan mo siya na mas maging maayos ang kumpanya. Sagot naman ng babae. Pero alam niyo naman po na hindi kami nagkakasundo ni Richard. Please, Don Bartolome, marami naman diyang pwedeng mag-manage ng kumpanya. Basta wag lang si Richard. Sagot naman ng Don. Napag-usapan na natin ito dati Iha, di ba? Sana maintindihan mo ang naging desisyon ko. Si Don Bartolome ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas. Sa kasamaang palad ay medyo tumatanda na ito at kinakailangan ng may pumalit sa kanya. Pero wala siyang anak at nag-iisa lang niyang kamag-anak na pwedeng pumalit ay si Richard. Sa kumpanyang ito ay naging personal assistant si Ella, ang pinagkakatiwalaan sa lahat ng matanda. Lahat ng pasikot-sikot ng kumpanya ay alam na nito. Nang nalaman nga ni Ella ang balitang iyon, ay nalungkot siya. Agad siyang kumuha ng whiskey. Nasa isang bar kasi siya ngayon. Tinungga niya ang isang baso ng whiskey at bumuntong hininga. Iniisip niya na paano na kaya kapag napalitan na si Don Bartolome at si Richard na ang naging bagong CEO. Mas gugustuhin pa nga raw niya na mag-resign na lang kaysa maging utus-utusan ni Richard. Sa totoo lang kasi, ay wala namang alam ang binata sa pagmamanage ng kumpanya. Kahit ito na ang vice president ng kumpanya, ay lahat ng trabaho nito ay pinapasa lang ni Richard kay Ella. Kaya sa araw-araw na nakikita niya ito, ay nabubwisit siya. Kaya napag-iisip na rin niya na umalis na lang kaya sa kumpanyang yun. Yun nga lang, ay nakokonsensya si Ella. Ang matanda kasi ang tumulong sa kanyang mga magulang. Makailan na ring nag-away ang dalawa. Nung una, ay madalas ay nag-iinom lang ito at lasing na papasok sa opisina at ipagagawa kay Ella ang lahat ng kanyang trabaho. Minsan din ay pumapasok itong naka-jeans at t-shirt lang. Nagtatago lang ito sa opisina niya at iuutos lahat sa iba ang dapat ay siya ang gumagawa. Lalo na nung nagkaroon ng company get-together sa isang resort. Nagkakasiyahan at may nag-iinuman. Nung natapos ang outing nila, ay nagpumilit ang binata at sabi nito na, "Hahatid na kita, Ella. Gabi na, baka wala ka ng masakyan yan." Sagot naman ng babae, Okay lang po ako. Magbubook na lang ako ng Grab. Meron pa naman siguro yan." Pero pagpupumilit ng lalaki, "Teka, iniiwasan mo ba ako? Halika na, huwag kang mag-alala sa akin." Pero sagot pa rin ni Ella, "Hindi naman sa ganun sir, ayoko lang maabala po kayo." Sagot naman ni Richard, "Basta ikaw Ella, kahit ano gagawin ko para sa'yo." Makailan ngang kinulit ng binata si Ella, pero dahil walang masakyan ng dalaga, ay napapayag na rin niya ito. Pero sa iba pala siya dadalhin ito. Sa isang madilim na lugar, ay biglang huminto ang sasakyan at bigla siyang hinatak ng lalaki. Dahil medyo nakainom na, ay hindi niya magawang magpumiglas sa loob ng sasakyan. Pwersahan siyang hinahalikan sa leeg ng binata. At sabi nito na, "Ano bang problema mo sa akin, Ella? Ayaw mo ba yun? Kapag ako ang naging kasintahan mo, wala kang magiging problema sa kumpanya. Ako lang naman ang magiging susunod na CEO ng Villa Santa Company." Pero sabi naman ni Ella, "Sir, wala akong paki. Tumigil ka na please, kundi isusumbong kita kay Don Bartolome. Tsaka kapag nagpumilit kang galawin ako, ay ipapakulong na rin kita." Pero sabi naman ni Richard, "Ang boring mo namang babae ka? Kahit pa isa lang. Guwapo, mapera, at
Ano pa pang gusto mo? Hindi mo ako madadaan sa ganyan, Sir Richard. Kung gumagana sa ibang babae ang pera mo, pues, sa akin, wala akong pakialam. Pero sabi naman ng lalaki, ang KJ mo naman, tara na nga. Mabuti na lang ay inihatid siya nito. Sa kabilang banda ay dating hardinero ni Don Bartolome ang kanyang ama at katulong naman ang kanyang ina, kaya madalas na nandoon at tumutulong si Ella. Noong bata pa nga ang dalaga, ay isang araw nga habang nasa mansyon nila Don Bartolome ay natanaw siya ng matanda na nagdidilig ng mga halaman. Tinutulungan nito ang kanyang ama. Kumakanta din nito at kinakausap niya ang mga tanim. Ilang araw na ring napapansin ni Don Bartolome ang bata at iniisip niya na siguro ay anak ito ng isa sa mga katiwala nila sa mansyon. At nilapitan niya ito at tinanong kung sino ang ina at ama nito. Dito napag-alaman ni Don Bartolome ang mga magulang niya at iniisip ng matanda na sana na maging katulad ni Ella ang magiging anak niya. Dahil natuwa ang matanda at napakabibo ng bata kaya pinag-aral niya ito. Yan nga ang dahilan kung bakit hindi makaalis-alis si Ella sa kumpanya. Kahit madalas ay pinapahirapan ni Richard ang kanyang buhay. Madalas ay hindi na lang niya ito pinapansin. Mas iniisip na lang ni Ella ang ikagaganda ng kumpanya. Sa isip-isip pa ng babae na, si Don Bartolome kasi, karami-raming pera, hindi man lang nag-anak, di sana hindi yung kumag na si Richard ang magiging CEO. Dahil kapag nangyari yun, ay tiyak, katapusan na ng kumpanyang to. Pero napuno na rin si Ella. Hindi na niya kaya ang pagpapahirap sa kanya ni Richard, kaya dumiretso na siya sa opisina ni Don Bartolome para kausapin ito. Hindi na ganoon kalakas ang matanda at agad na sabi ng dalaga, Don Bartolome, alam ko po na malaki ang naitulong niyo sa akin sa pag-aaral ko. Mula elementary hanggang mag-college ako ay kayo ang nagpaaral sa akin. Kaya nga dito po ako sa kumpanya agad ng trabaho matapos kong makagraduate. Pero hindi ko na po kaya ang ginagawa ni Richard. Lahat ng trabaho niya ay pinapasa niya sa iba. Mag-a-apply na lang po ako sa iba dahil kaunti na lang naman ang kulang sa pera ko at makakapagpatayo na rin ako ng sarili kong business. Kaya sana po ay tanggapin niyo po ang resignation kong ito. Pero sabi naman ni Don Bartolome sa kanya, Iha, pasensya ka na ha. Dapat kasi Villa Santa lang ang magmamanage ng kumpanya. Kahit sa tutuusin yan, ay sayo ko gustong ipamanage ang kumpanya. Pero hindi papayag ang pamangkin kong si Richard at ang mga board of directors. Pero hindi ko matatanggap ang resignation mong ito. Bakit hindi tayo gumawa ng kontrata? Bibigyan kita ng malaking halaga kapag nakita ang ipapahanap ko sa iyong magmamanage ng Villa Santa Group of Company. Sabi naman ng babae, Ano ho? Akala ko po ba isang Villa Santa lang ang magmamanage at wala naman na pong iba pa kundi si Richard yun. Pero paliwanag naman ng Don, alam mo kasi Iha, nagkaroon ako ng anak nung araw. Yun nga lang, ang lagi ko lang iniisip dati nung bata-bata pa ako ay kung paano ko mapapalaki ang kumpanya. Kaya hiniwalayan ako ng ina niya. 3 taon pa lang ang anak ko noon nung iwan ako ng mag-ina ko. Nagulat naman si Ella sa mga narinig. Mukhang may pag-asa nga kung ganoon. Pero tanong pa ng dalaga na, saan ko naman po siya mahanap? At alam niya po ba na anak niya siya? Baka hindi yun pumayag. Pero sabi naman ng Don, huwag kang mag-alala Iha. Alam ko ang address niya. Minsan ay nangingisda siya at madalas ay nagtatrabaho siya ngayon sa isang hasyenda sa Isla de Mercedes. Kahit aling tugmo ang gamitin mo para mapapayag mo lang siya. Please, Iha. Alam kong ayaw mong mawala itong kumpanya na pinagpaguran natin. Handa kitang bigyan ng 10 milyon kapag napapayag mo siya. At kung hindi naman, ay wala na akong magagawa at tatanggapin ko na ang resignation mo. Napapayag naman dito si Ella. At dito nga magsisimula ang kanyang pakikipagsapalaran para mahanap ang nawawalang anak ni Don Bartolome.
At kapag nakita niya nga kaya ito, ay pumayag naman kaya ang binata. Kinabukasan ay maagang gumising si Ella. Kailangan na kasi niyang pumunta sa isla. Ginayak na rin niya ang kanyang mga gamit. Naghanda siya ng mga maisusuot na aabot hanggang 1 linggo. Iniisip niya na sana naman mapapayag ko agad siya. Pero sabi ni Don Bartolome, hindi daw muna ako dapat magpakilala sa kanya na taga-kumpanya dahil baka masamain niya ito. Kinausap na rin naman ng matanda ang may-ari ng hasyenda. Naging kaibigan na rin kasi niya ito at pagpapanggapin lang muna na isang turista at nagbabakasyon lang muna ang babae doon. Habang nakasakay ng bangka, ay biglang lumakas naman ang hangin at tumulo ang ulan. Namalayan na lang ng dalaga na nakahiga siya sa isang matigas na table. Nilingalingan niya ang kanyang mata at pinagmasdan kung nasaan siya. Agad na rin siyang bumangon, ngunit biglang sumakit ang kanyang katawan at nakaramdam ng pagkahilo. Ano ito? Asan ako? Bakit may mga tabla at kahoy dito? Biglang may nagsalita naman sa likuran ng dalaga. Gising ka na pala, miss, sabi ng lalaki. Hindi naman kaagad nakalingon ang dalaga dahil napakasakit pati ng leeg niya at dahan-dahang lumapit ang lalaki. Nagulat naman ang dalaga. Kahit mukhang marumi ito, ay kitang-kita ang pagkakisig ng lalaki. Matangkad, maayos ang ilong, at higit sa lahat ay gwapo ito kung mag-aayos lang. Hoy, sino ka namang lalaki ka? Pagtataray nga ni Ella, dahil hindi niya alam ang nangyayari. Pero sagot naman ng lalaki, makahoy ka namang babae ka? Ito nga, pinagdala pa kita ng umagahan, tapos magagalit ka? Kinitan mo ba ako? Bakit andito ako? Sunod-sunod namang tanong ni Ella. Naiiritang sabi naman ng lalaki, Teka, grabe ka ate ha, mapagbintang ka, nakakasakit ka sa feelings. Jay na lang ang itawag mo sa akin kesa Hoy. Papalaot sana ako kaninang madaling araw bago pumunta sa hasyenda. Pero nakita kitang walang malay, kaya tinulungan na kita at dinala dito sa maliit kong bahay para gamutin. Medyo nahiya naman si Ella sa nangyari at sabi nito na, Pasensya ka na kuya, akala ko kasi pinagsasamantalahan mo ako eh. Pero sagot naman ni Jay, Itong mukhang to, ang gwapo ko kaya para mapagkamalang rapist. O sige na, kainin mo na yan. Pagpasensyahan mo na at lugaw lang ang kaya ng pera kong ipakain sa'yo. Agad naman na kinuha na rin ng dalaga ang lugaw at agad na kumain. Gutom na kasi siya. Simot na simot nga niya ang pinaglagyan ng lugaw. Napangiti naman ang binata at sabi nito na, Grabe, ang takaw niyo pala miss. Pero teka, ano nga bang pangalan mo? Tsaka parang hindi ka nakatira sa lugar nito eh. Masyadong sopistikada ang pormahan at aura mo. Siguro isa kang mayaman. Sabi naman ni Ella, Ako nga pala si Ella. Taga Maynila ako. Medyo sumakit ang ulo ng dalaga at inalala ang nangyari. At sagot naman ni Jay, kaya pala ganyan ang ugali mo. Ganyan talaga kayong mga taga Maynila, no? Masyado kayong makapanlait ng tao. Ano-ano nga kaya ang mga kayang gawin ni Ella para mahanap niya ang nawawalang CEO? At ano nga kaya ang magiging papel sa buhay ni Ella ang nakilala niya sa isla? Alamin natin sa mga susunod na episodes. May pagmamahalan talagang nabubuo sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Pero totoo nga kaya ang kasabihan na the more you hate, the more you love. Alamin natin sa pagpapatuloy ng kwento. Pero paano kung sa unang beses pa lang na nagtama ang mga mata ng dalawa ay tila nagkaroon na agad ng tensyon sa pagitan ng dalawa? Tinanong na nga ni Jay kung ano ang pangalan ni Ella. Nagpakilala na nga si Ella sa lalaki. At dahil hindi niya alam at kilala ito, ay medyo natarayan niya ang binata. Medyo sumakit ang ulo ng dalaga
at inalala ang nangyari. Tumaob kasi ang sinasakyan kong bangka kahapon at ang huli kong naalala ay ang paglubog ko sa karagatan. Sagot naman ni Jay, kaya pala ganyan ang ugali mo. Ganyan talaga kayong mga taga Maynila. Masyado kayong makapanlait ng tao. Ano namang gagawin mo sa lugar na to? Medyo naiinis si Ella sa tono ng binata kaya tinarayan na naman niya ito. Pupunta kasi ako sa Villa Esmeralda. Malapit lang ba yun dito? Para makaalis na ako dito sa maliit at mainit mong bahay. Sagot naman ni Jay, pasensya ka na miss ha, medyo maghahapon na kasi at nasira pang motor ko. Kung gusto mo, maglakad ka na lang muna. Sagot naman ni Ella, di sige, maglalakad na lang ako. Pero tila naghahamon namang tanong ni Jay, alam mo bang daan? Kung ako sa'yo, sumabay ka na lang sa akin bukas. Pero sagot ni Ella, saan naman ako matutulog dito? Saan ba yung kama mo? Baka pwede kong pagtiyagaan. Pero kamot ulo namang sagot ni Jay, hay nako, ang arte talaga ng mga Manila girls. Kung gusto mo lang maluwag, di doon ka sa labas. Open air dyan, tapos magpakagat ka na lang sa mga lamok. Naiinis naman na si Ella sa inaasta ng lalaki. Feeling niya ay mainit ang ulo nito sa mga dayos sa lugar na iyon. Dagdag pa ni Jay na, tsaka wala akong kama dito. Diyan ka na lang mahiga sa papag at ako sa sahig. Ano? Baka may malapit na hotel dito. Doon na lang ako. Hindi rin ako nakakatiis sa ugali mo eh. Sabi naman ni Ella, sira nga ang motor ko. Kung pwede lang kitang ihatid, ginawa ko na para hindi na kita makita pa. Sumbat naman sa kanya ni Jay. Nagluto na rin ng gabihan ng binata. Para maiba naman ang usapan, ay tanong ni Ella, Kuya, anong niluluto mo? Sagot naman ni Jay, adobong sitaw. Wala ka bang fried chicken dyan? Tanong naman ni Ella. At sagot ni Jay, wala. Huwag ka nang kumain kung ayaw mo. Pinitas ko lang to sa tanim ko sa bakuran, kaya huwag ka nang choosy pa. Kuya, ang harsh mo. Nagtatanong lang naman niyang sungit agad. Pero kahit masungit ang lalaki kay Ella, ay napapansin rin nito ang kagwapuhan niya, lalo na kapag napapangiti ang lalaki. Pinagsaluhan din ng dalawa ang niluto ni Jay at sabi ng binata na, huwag kang magalala, bukas na bukas ay ihahatid kita papunta sa Hacienda Esmeralda. Pagkahiga na pagkahiga ay iniisip ng dalaga na, sana hindi ka ugali ng lalaking ito si Jason. At sana mabilis ko lang siyang mapapayag. Patay ako kapag kasing sungit ng lalaking ito si Jason. Siguradong tatanggihan niya ang pagiging CEO. Mukhang allergic to sa mga taga Maynila eh. Kinakabahan naman siya nang sumagi sa isip niya na baka mamaya manyak pala ang binata at bigla siyang pagsamantalahan nito kapag malalim na ang gabi at ang tulog niya. At hindi na malayan ni Ella na nakatulog na pala siya ng mahimbing. Nagising na lang siya na naririnig na may maingay na pumupukpok sa labas. Kaya bumangon na siya at nakita niya si Jay na nagsisibak ng kahoy. Wala itong suot na damit at kitang-kita niya ang abs nito. Napakagatlabi naman siya at tinanggal at winaglit ang iniisip niyang hindi maganda. Nahalata naman ni Jay na nakatulala at nakabukaka pa ang bibig ng dalaga. Kaya sabi nito na, hoy, bibig mo, papasukan ng langaw yan. Bakit ba nakatulala ka dyan? Naakit ka siguro sa kakisigan ko, no? Sagot naman ni Ella, excuse me, naghihikab lang ako. Ang feeling mo naman, anong oras ba tayo aalis? Sagot naman ng lalaki, good morning, binibiro lang kita. Gumayak na rin ang dalawa. Inayos ni Jay ang kanyang motor at tinawag na siya ng binata at pupunta na raw sila sa Hacienda Esmeralda. Tila naman ayaw sumakay ng dalaga sa motor at tanong pa nito na bakit daw dun siya papasakayin at silang dalawa lang ang magiging tao sa motor. Nagpumilit naman ang dalaga na wala daw ba silang ibang pwedeng masakyan. Sagot naman ni Jay,
di bumalik ka na lang ng Maynila. Ako nga itong nagmamagandang loob ikaw pa ang choosy. Pinatakbo na ni Jay ang kanyang motor at aktong aalis na nang biglang natakot si Ella. Dahil wala naman siyang kaalam-alam sa lugar na iyon at biglang sabi ng dalaga na, "Wait lang, sasama na nga ako." Napaisip naman ng dalaga kung tama ba ang gagawin niya. Kung sasama daw siya sa binata ay hindi niya alam ang pwedeng gawin niya rito. Kapag hindi naman siya sumama ay baka pagsamantalahan naman siya ng ibang tao. Hindi naman alam ng dalaga kung paano sumakay ng motor. Kaya tinignan siya ng binata habang sumasampa doon. At nang nakasakay na ay biglang pinatakbo ng mabilis ng binata ang motor. Nagulat naman ang dalaga at napayakap pa nga sa bewang ng binata. At sabi ni Ella na, "Naku naman, sinasadya mo yun no? Nang tsachansing ka pa, isusumbong kita kay Doña Esmeralda pagkadating natin sa asyenda." Napangiti naman ang binata at tugon nito na, "Ikaw na lang ang tutulungan, ikaw pa ang galit." Lalong nadagdagan na naman ang inis ni Ella sa binata. Lagpas 30 minutes na ang tinatakbo ng motor at tanong ni Ella sa binata na, "Malayo pa ba yun? Hindi na ako makatiis na kasama ka Hindi naman tumugon ang binata at parang iniinis pa nga ang dalaga. "Hoy, please, malayo pa ba yun? Nasaan na ba tayo? Tama pa ba ang dinadaanan natin?" Maya-maya ay bigla namang pumatak ang ulan at dali-dali silang sumilong sa isang mataas na puno. Napabuntong hininga naman ng binata. "Ay, ang malas talaga. Simula nang sumulpot ka, parang may mangyayaring masama sa akin." Sagot naman ni Ella na, "Namumuro ka na talaga sa akin. Humanda ka. Siguradong papagalitan ka ni Doña Esmeralda kapag sinumbong kita." Hindi na malayan ni Ella na nababasa na pala ang suot niyang damit. Nakaputi lang ito ng suot kaya kitang-kitang kanyang katawan. Napasulyap naman ang binata at namangha ito sa kanyang nakita. Napaka-sexy pala ni Ella at ang hapit ng katawan nito sa kanyang basang damit. Biglang iniwas naman ni Jay ang kanyang tingin. Samantala, napansin ni Ella na halos kita na ang kanyang katawan at agad na sabi na, "Hoy! Huwag kang ang lilingon-lingon sa akin. Nabasa ang damit ko at kita ang aking katawan. Huwag kang manyak ha." Sagot naman ni Jay na, "Nako, kahit naman lumingon ako, wala naman akong makikita dyan Feeling?" Maya-maya ay tumila na rin ang ulan at sumakay na muli sila sa motor. Mahigit kalahating oras muli nilang nilakbay bago makarating sa Hacienda Esmeralda. Nang makarating na, ay nandoon si Doña Esmeralda. Nagpakilala na rin ang dalaga at sabi niya na siya si Ella. Tanong naman ng matanda na, "O iha, anong nangyari sa'yo? Kahapon pa kita hinihintay. Buti naman nandito ka na. Masyado akong nag-aalala. Akala ko ay kung napano ka na. Mabuti pa pumasok ka na sa loob at ikwento mo." Tinawag ng Donya ang iba pang mga katiwala nito. Umalis naman na si Jay at pumunta na sa hacienda para ipagpatuloy na rin ang trabaho. "Ano bang nangyari sa'yo? At mabuti naman at hinatid ka dito ni Jason. Mabuti naman at nagkakilala na kayo agad." Agad na sagot ni Ella na, "Po? Yung kasama kong lalaki? Yun ang anak ni Don Bartolome? Si Jay ay si Jason?" Biglang kinabahan ng dalaga. Dahil ang lalaking sinungit-sungitan niya ay yun pala ang dapat na susuyuin niya. Kaya napaisip siya na, "Hala, paano na kaya ito ngayon? Mas lalo kong mahihirapan na pabalikin siya sa Maynila." Dahil malaki ang nabuong tensyon sa pagitan nila ang dalawa, baka nga hindi nito tanggapin na maging susunod na CEO. Namumutla ang mukha ng dalaga at napansin ito ni Doña Esmeralda. Kaya agad natanong ng Donya, "O iha, anong bumabagabag sa isipan mo?" Sagot naman ng babae, "Ano ho kasi Donya nagkasagutan po kami kanina bago pumunta dito.
Medyo mainitin ata ang ulo ni Jason eh. Pero sabi ni Donya, "Naku Iha, alam mo, mabait naman yung batang yan. Medyo mainit lang talaga ang dugo sa mga taga Maynila. Pero wag kang mag-alala, kakausapin ko si Jason para ilibot ka dito bukas. Tsaka para maging close kayo. Tsaka sa susunod ko na lang din ikukwento kung bakit mainit ang ulo niya sa mga hindi taga dito. O siya, magpalit ka muna Iha ng damit, basang-basa pa lang damit mo." Pinasamahan nga siya ni Doña Esmeralda para makaligo na rin ito. Iniisip naman ni Donya kung paano mas mapapalapit ang dalawa. Ngayon ngang nalaman na ni Ella na si Jason ay ang lalaking tinarayan niya, ano kaya ang gagawin niya para masuyo at mapapayag ang binata? At bakit nga kaya may galit at inis na nararamdaman nitong si Jason sa mga taga Maynila? Alamin natin sa mga susunod na episodes. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay. Sabi nga nila, ang buhay ay isang paglalakbay. Lahat tayo ay may nakatakdang paroroonan. At may mga tao tayong makikilala na pwede palang magpabago sa takbo ng ating buhay. Medyo luma na ang kwartong iyon, pero maganda pa rin. Bubuksan na sana niya ang pinto sa CR nang biglang lumabas ang isang lalaking nakatapis lang ng tuwalya. Ang pang-ibaba, napanganga at napatitig na lang ang dalaga, sabay napasigaw ito dahil hindi niya alam na may tao pala doon. At nagkataon pang ang kinaiinisan at aroganteng si Jason pala iyon. Sabi ng lalaki, "Bakit naman hanggang dito sinusundan mo ko? Siguro type mo talaga ako, no?" Sagot naman ni Ella, ikaw, anong ginagawa mo dito? Ito kaya ang tinuro ng kasambahay na pagliliguan ko. Kung kumatok ka man lang sana, di nalaman mong may tao. Malay ko bang dito ka rin naliligo? Tsaka bakit ba lumalabas ka kasi ng CR na halos nakahubad na? Please, watch your manners. Bakit ba galit ka na naman agad? Sagot naman ng lalaki, malay ko ba na basta-basta pumapasok sa kwarto ang mga Manila girls na katulad mo? Tsaka paki mo ba, galit ako sa mga katulad mong dayo. Matapos iyon, ay kinuha na rin ni Jason ang kanyang mga damit at nagpalit na. Sabay lumabas na rin ito at binato ang tuwalya niyang ginamit kay Ella. Sabay sabi ng lalaki na, "O ito, baka kailanganin mo." Masama ang tingin ni Ella sa binata, pero mukhang naawa din naman ito sa kanya. Kaya bago tuluyang lumabas, ay tinuro ni Jason ang lagayan ng mga bagong tuwalya. Matapos iyon, ay naligo na rin ang dalaga. Tila nawala naman ang inis niya dahil sa mainit na tubig at masarap ito sa pakiramdam at nakaka-relax. Matagal siyang naligo at lumilipad ang kanyang isip kung kaya ba niyang ituloy na pakiusapan si Jason. At gusto niyang matawagan at makausap si Don Bartolome. Dahil siguradong mahihirapan na siya na pabalikin ang binata. Dahil makailan na silang nagkasagutan nito at paniguradong mainit na ang dugo nito sa kanya. Ibang-iba ito sa sinabi ni Don Bartolome na mabait at magalang. Dahil ang lalaki ay isang bastos at arogante pala. Marahil nga daw ay ibang-iba na si Jason at hindi na ito kilala ng sariling ama. Dahil hindi naman ito lumaki sa poder niya. Habang patuloy ang pagpatak ng mainit na tubig mula sa shower ay biglang may kumatok. Kinabahan naman ang dalaga dahil baka mamaya ay pinagtitripan na naman siya ng lalaki. Mabuti na lamang ay si Doña Esmeralda pala ito. At sabi ni Ella na, "Pasok ho kayo, Doña. Patapos na rin po akong maligo." Matapos ang ilang minuto ay lumabas na ring nakabihis si Ella. At sabi ng Donya na, "Parang natanaw ko si Jason kanina dito, Iha. Nagkaayos na ba kayo?" Sagot naman ng dalaga, "Hindi pa nga po eh. Mas lalo lang po atang gumugulo." Sabi naman ulit ng Donya, "Sakto. Siya nga pala. Gusto kitang makausap."
Pagtapos kumain natin mamaya, pag-usapan natin ang dahilan ng iyong pagpunta. Nasabi na rin sa akin ni Don Bartolome ang ibang mga rason. Kung ako nga pala ang tatanungin, ay mas gusto kong makasama na ni Jason ang kanyang ama at maging isang magaling na CEO. Hindi siya nararapat na magtrabaho sa farm na ito dahil may napakalaking oportunidad ang nakalaan para sa binata. Matalino din ito, kaya masasayang lang ang galing ni Jason kung gagamitin lang niya ito sa pagtatanim at pagmamanage ng hasyendang yun. Kaya talagang mas bagay sa binata ng pagtatrabaho at pagmamanage ng kumpanya. Alam din ng mga tao doon na hindi para sa binata ang pagtatanim at pagtulong sa hasyenda. Maabilidad at matalino kasi ito. Yun nga lang, kada sasabihin ni Doña Esmeralda na bakit hindi ito mag-apply sa mga kumpanya para sa mas ikagiginhawa ng buhay nito, ay umiiling-iling lang ang binata at laging umiiwas. At ang madalas lang daw sabihin ng binata ay masaya siyang nakakapaglingkod sa pamilya ni Doña Esmeralda. Ikinwento na rin ng Doña kung bakit galit na galit ang binata sa mga taga-Maynila. Kaibigan ni Doña Esmeralda ang ina ng binata. Nabalitaan niya na lumuwas ang ina ni Jason papunta ng Maynila. Matapos iyon ay wala nang naging balita ang Donya. Pero makalipas ang 4 na taon ay nagbabalik ito sa hasyenda at may daladala ng anak. Hindi na raw nakatiis ang ina nito dahil sa puro na lang trabaho ang inuuna ni Don Bartolome at wala nang naging oras pa para sa kanila. Sa pag-abot ng pangarap ni Don, ay nakalimutan na niya ang mga taong mas dapat pinaglalaanan niya ng panahon. Ang mas importante sa buhay niya. Pero kahit nagkahiwalay na, ay minsan sa isang buwan, ay dinadayo pa rin naman ni Don Bartolome ang kanyang anak at kinukumusta ito. Naging okay naman ang ugnayan ng mag-ama, lalo na dahil sa tuwing pupunta doon ang matanda, ay laging napakadaming pasalubong nitong dala para sa anak. Hindi naman ito nagkulang sa pagsusustento hanggang sa mag-8 taong gulang na nga si Jason. Nagkaroon ng malubhang sakit ang kanyang pinakamamahal na ina. Pero mula nang nagkasakit ito, ay hindi dinalaw ni Don Bartolome ang kanyang ina. Hanggang sa malagutan na nga ito ng hininga, ay hindi ito nagpakita. Noong panahon kasi na iyon, ay kasalukuyang lumalago ang business ni Don Bartolome, kaya madalas ang mga out-of-the-country meeting nito sa mga investor. At hindi namamalaya ng matanda na hindi na pala siya nakakauwi sa hasyenda. Hanggang sa huli, na niya nalaman na nagkasakit na pala ang dati niyang asawa. Galit na galit si Jason sa kanyang ama at sa mga dayo sa lugar na iyon. Samantala, naiwan na mag-isa si Jason at ayaw nitong sumama sa kanyang ama. Kahit gusto sanang ampunin ni Doña Esmeralda ang bata, ay ayaw nitong tumira sa mansyon at mas gusto nito na maliit na bahay nilang mag-ina. Palihim namang tumutulong si Don Bartolome sa bata, pero lahat ay tinatanggihan nito. Sa murang edad, ay nakiusap si Jason na magtrabaho daw siya sa hasyenda. Kahit hindi kailangan, ay pumayag na rin ito. Naawa din si Doña Esmeralda, kaya pinag-aral niya si Jason. Laging matataas ang marka na nakukuha nito. Pero imbes na kumuha ng business course sa college, ay agriculture ang kinuha nito para daw makatulong sa hasyenda. Talagang sineryoso nito ang pag-aaral dahil madalas ay nagtatop ito sa kolehiyo. Samantala, nung graduation niya ay balak sanang sumama ni Don Bartolome. Ang kaso lang ay nahihiya ito. Pero umattend pa rin ang Don at nakatingin lang mula sa malayo habang kasama ni Jason si Doña Esmeralda na umaakyat ng stage. Nang makatapos ay agad na nagtrabaho ito sa hasyenda. Talagang napakalaking tulong nito. Dahil matanda na rin ang asawa ni Donya,
ay hindi na rin ito madalas makalabas dahil hinihingal na ito. Pinaghusayan at inimprove lahat ni Jason ang proseso sa hasyenda. Nakakapag-produce na rin sila ng manggagatas at cheese mula sa kanilang mga baka. Pati ang pagtatanim ay mas marami na ang inaani dahil na binabahaging kaalaman ng binata. At kundi nga daw dahil sa kanya ay baka matagal nang nalugi ang hasyenda dahil hindi na rin ito masyadong namamanage ni Doña Esmeralda dahil siya ay matanda na rin. Kaya napakalaki ng pasasalamat ni Doña Esmeralda sa binata. Halos anak na nga rin niya itong ituring dahil sa kanya na rin lumaki si Jason. Pero dahil naiayos naman na daw ni Jason ang proseso sa hasyenda, ay sana daw ay talagang mapakiusapan na ni Ella na bumalik si Jason at maging susunod na CEO kung saan mas nababagay ang binata. Ngumiti naman ang dalaga at sabi nito na sana nga daw. Kahit may naging tensyon sa una nilang pagkikita, ay gagawin daw ang lahat ni Ella ang kanyang makakaya para lang mapapayag si Jason. Kinabukasan naman ay maagang nagising ang dalaga. Natanaw naman siya ng Donya at inayanan niya ito na magkape muna. Dumating na rin si Jason doon at inutusan muna siya ng matanda na mag-grocery daw muna siya dahil ubos na ang supplies nila. Pero dahil pinapagawa pa niya ang kanyang motor, ay mamasaheros lang daw muna siya. Tinanong pa ng Donya si Ella na baka daw gusto niyang samahan ng binata at bulong nito na, "Galingan mo dyan ha." Naglakad na rin ang dalawa at hindi nga sila agad nagpapansinan. Nandun sila ngayon sa gilid ng kalsada at naghihintay ng masasakyan. Medyo mainit na nga nung nag-aabang sila. Pasado 8:00 na. Bulong ni Ella na, "Ang init naman, bakit bang tagal ang taxi?" Narinig naman ito ni Jason at sagot nito, "Sino namang nagsabi sa'yo na ang sasakyan natin ay taxi?" Pero sagot ng babae, "Why? Wala bang taxi dito?" "Wala, at tricycle lang ang pwedeng sakyan para makapunta tayo sa bayan." Maya-maya ay may humintong tricycle sa gilid nila. Pinagmasdan naman siya ng binata at sabay sabi na, "Sasakay ka ba o babalik ka na lang ng hasyenda?" Masikip sa tricycle na iyon kaya siniksik ng dalaga ang kanyang sarili at halos magdikit na nga ang balikat nila Ella at Jason. Nang nakarating na sa palengke ay hinila ni Jason ang kanyang kamay at sabi nito na huwag daw siyang mawawala sa paningin ng binata dahil baka maligaw ito o kaya ay may masamang mangyari sa kanya. Medyo nagutom na ang dalaga sa kakalakad nila kaya nang may nakita siyang turo-turo ay tinignan niya ang mga benta ditong pagkain nang biglang may humablot sa cellphone niya. Sakto naman na may isang matipunong lalaki na nakakita ng pangyayari at tinulungan siyang habulin ng magnanakaw. Nakipagbuno ito sa magnanakaw at kinuha ang cellphone niya at binalik ito ng binata kay Ella. Natuwa naman si Ella at nagpasalamat. Pero nang makita niya ay si Jason lang din pala. Napansin naman ng dalaga ang kakisigan ng binata nung araw na iyon at napabulong ito na, ang bait naman pala niya. "Oh, Miss Manila girl, ito na yung cellphone mo, pero nasira ata nung iba to ng magnanakaw." Sagot naman ni Ella, "Maraming salamat talaga ha. Nagutom kasi ako kaya chinek ko yung tinda nilang ulam doon. Hindi ko naman alam na mahahablot pala itong cellphone ko." "Kayo talagang mga taga Manila, masyadong burara." Sagot naman ni Ella, "Hay naku kuya, akala ko naman nagbago ka na. Ang bait-bait mo kanina. Kikiligin na sana ako sa'yo pero ganyan na naman pala ang ugali mo." Okay na sana, kaso biglang nagulat siya sa inasta ni Jason. Sa putong iyon, ay mahigpit na hinawakan na ni Jason ang kamay ng dalaga at sarkastikong sabi nito na, "Mag-iingat ka kasi."
Para silang magkasintahang dalawa na namamalengke. Ayaw kasing bitawan ng binata ang kanyang kamay at banta pa nito sa kanya na, "Kapag kasi may nangyari sa'yo, ako ang mananagot kay Doña Esmeralda. Paniguradong lagot ako doon." Ano nga kaya ang dapat gawin ni Ella para mapapayag na niya ang binata? Alamin natin sa mga susunod na episodes. Matapos mamalengke ng dalawa, ay may nagnakaw nga ng cellphone ng dalaga. Mabuti na lang ay nakita ito ni Jason at nakipagbuno ito para lang maagaw ang cellphone. Natakot nga ang dalaga sa nangyari kaya napayakap ito sa binata. At halos maiyak pa sa pagkabigla. Hindi naman nagugustuhan ng binata ang mga yakap na iyon dahil parang may iba na siyang nararamdaman. Madami ang magagandang babae ang pumupunta sa hasyenda para makapagpapansin sa makisig na binata. Pero ni isa ay walang pinansin si Jason. Pero hindi niya maintindihan kung bakit sa yakap na iyon ng dalaga ay tila may kuryenteng dumaloy sa kanyang mga balat. Maya-maya ay napailing na lang siya. Nang naramdaman ni Ella ang mga bisig ng binata, ay tila kumalma naman ang kanyang loob. Pero maya-maya ay tinulak na ni Jason si Ella. Maayos na rin namang nakabalik ang mga ito sa hasyenda. Tila napansin naman ng binata na sa kanya inuutos ni Doña Esmeralda ang pagsama kay Ella at tila nga pinaglalapit sila nito. Pero wala pa rin namang nagawa si Jason. Pero ang hirap naman daw pagsilbihan ng dalaga dahil para silang aso at pusa kung mag-away. Nang nakabalik naman na, ay pinuntahan ni Jason ang mga alaga nilang kabayo at baka. Binigyan niya ito ng pagkain. Tutulungan sana naman ito ni Ella para masubukan naman niya ang buhay sa hasyenda. Nang malapit na siya, ay narinig niya na may kausap ang binata. Kaya nagtago na lang si Ella sa puno at pinagmasdan kung sino ang kausap nito. Sa kabilang banda, ay biglang may dumating na isang magandang dalaga at nagulat si Jason kung sino na naman daw kaya iyon. Nang natanaw niya, ay agad nasabi ng binata na, "Matagal na tayong hindi nagkita. Paano mo nalaman na dito mo ako makikita, Dayan?" "Syempre naman, ilang araw na akong pabalik-balik dito at tinatanong kay Doña Esmeralda kung nasaan ka. Sama ka naman sa akin, gala tayo, o gusto mo magbar?" Tugon naman ng binata na iba na lang daw ayain niyang gumala dahil medyo busy siya. Tsaka ngayong malaki na raw si Dayan ay dapat hindi na ito nag-aayang mag-inom at dapat nagfo-focus na ito sa mas mahahalagang bagay sa kanyang buhay. At sigurado daw napapagalitan si Jason ng ama ni Dayan kapag nalaman nito na nakikipagkita pa ito at inaaksay ang oras sa katulad niyang isang trabahador lang ng hasyenda. Pero sagot naman ng dalaga ay kahit ganun daw si Jason ay gustong-gusto niya itong makasama at naniniwala siya na gumagawa naman ito ng paraan para yumaman. Si Dayan ang kababata ni Jason. Isa itong anak ng isa sa pinakamayaman sa lugar nila. Madalas, dati silang magkasama at magkalaro. Pero nung nagkolehiyo ito, ay pumunta ito ng syudad at minsan-minsan na lang nakakauwi. Medyo naiinis na nga rin si Dayan dahil sa tuwing pupuntahan niya si Jason ay parang lagi siya nitong pinagtatabuyan. Parang siya na nga ang nanliligaw sa binata pero wala pa rin itong epekto. Kaya biro ng babae na, "Siguro ba din ka? Baka naman hindi talaga babae ang gusto mo. Kaya hanggang ngayon ay hindi ka pa nagkakaroon ng kasintahan dahil lalaki talagang hanap ng puso mo." Tumawa lang ang binata at hindi daw niya ito papatulan. At sabi na lang nito, "Kaya wala akong girlfriend ay marami pa akong dapat gawin. Masyado pa akong busy dito sa hasyenda. Tsaka anong ipang-de-date ko kung sakaling magkaroon ako ng kasintahan? Huwag kang mag-alala.
Kapag nakaluwag-luwag ako sa buhay, ipapakilala ko sa iyo ang aking kasintahan. Biglang pinuntahan ni Dayan ang kinatatayuan ni Jason at niyakap ito. Sabay sabing, "Bakit ba napakapihikan mo? Napakadami ditong babaeng alam mo naman na may gusto sa'yo. At bakit ba lagi mo akong iniiwasan? May itsura naman ako. Maraming lalaki ang binasted ko para lang sa'yo. Tsaka, oo nga pala, may bagong babae daw dito. At madalas ay yun ang iyong kasama, sabi ni Doña Esmeralda. Siguro yun ang mga type mo, no? Nakakita ka lang ng taga Maynila. Tumigas na agad ang pagkalalaki mo." Tugon naman ni Jason na, kapag hindi pa daw tumigil si Dayan sa pinagsasasabi nito, ay siya na ang magsusumbong sa tatay nito at para paghigpitan siyang bumalik sa hasyenda. Naiinis na nga si Jason, kaya ihahatid na raw niya si Dayan sa labas ng hasyenda at papahapon na rin naman. Baka hinahanap na ito sa kanilang lugar. Samantala, ang dalaga naman ay naiirita na rin dahil parang totoo nga ang bulong-bulungan na laging magkasama at masaya si Jason nang kasama ang isang taga Maynila. Kaya naglakad na rin papalayo si Dayan at sabi nito na babalik siya muli sa hasyenda para kulitin si Jason. Sa kabilang banda ay hindi naririnig ni Ella kung ano ba ang pinag-uusapan ng dalawa. Pero nung nakita niyang niyakap ng babae si Jason, ay hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng inis. Ang alam din niya na wala pang kasintahan ng binata, kaya nagtataka siya kung bakit may yumayakap dito. Naiinis naman din sa sarili si Ella kung bakit siya nakakaramdam ng ganito. Alam niyang parang aso at pusa silang dalawa at madalas na nag-aaway. Pero bakit daw kaya nung may ibang babae na ang nasa bisig ng binata, ay tila nagsiselos na siya? Pero inisip muli ng dalaga na hindi maaari iyon at ang tunay niyang dahilan kung bakit siya nandun ay para mapapayag na maging susunod na CEO si Jason, hindi para maging kasintahan niya. Nalilito na ang utak ng dalaga at hindi niya alam kung paano na niya gagawin iyon. Magkaaway ang turing nila sa isa't isa, pero parang nararamdaman niyang unti-unting may namumuong kakaiba sa kanyang puso at tila nangungusap ito. Napabuntong hininga na lang si Ella. Ang inaasahan niyang madaling misyon ay sobrang hirap pala at ang dami-dami pang ibang nangyayari. Hindi naman niya madiretso si Jason na tanungin kung okay daw ba dito na maging susunod na CEO dahil binalaan na siya ni Don Bartolome na kapag nalaman ito agad ni Jason ay baka malaki ang tsansa na tanggihan lang siya nito. Kaya daw, dapat ay paamuhin at pakisamahan muna ni Ella ang binata. Matapos masaksihan ang pagyayakapan ng dalawa, ay umalis na rin si Ella. Hindi siya makatulog ng gabing yun. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang pagyayakapan ng dalawa. Inabot na siya ng maghahating gabi. Gising na gising pa rin ang diwa niya. Kaya tumingin na lang siya sa bintana at tumingala sa kalangitan. Napabuntong hininga ang dalaga at inisip na sa lalong madaling panahon ay dapat masabi na niya kay Jason na dapat makabalik na ito ng Maynila para maging tagapagmana. Bago pa siya tuluyang magkaroon ng ibang nararamdaman dito. Tila habang tumatagal kasi siya doon, ay sa hindi maipaliwanag na pangyayari ay mas nagugustuhan na niya ito. Kinabukasan naman ay hinahanap-hanap ni Ella si Jason, pero hindi niya ito makita sa hasyenda. Nahihiya naman siyang tanungin kung nasaan ang binata kay Doña Esmeralda, kaya naglakad-lakad na lang ang dalaga at gusto niyang malibot ang buong hasyenda. Nakita niya ang sugahan ng kabayo at hiniram niya ang isa kay Doña Esmeralda. Tanong naman ng matanda na, "Sigurado ka? Marunong ka ba niyan?" Sagot naman ni Ella na, "Yes po, Doña. Minsan sumasama din ako sa bahay bakasyonan nila Don Bartolome
at doon ako natutong sumakay sa kabayo. Ah, siya sige. Mag-ingat ka ha. Siya nga pala, kapag nakita mo si Jason, sabihin mo na samahan ka niya. Nasan po ba si Jason? At kanina ko pa nga siya hindi nakikita eh. Ah, baka nandyan lang siya sa kakahuyan. Umalis na nga si Ella at namamangha siya sa lawak ng hasyenda na iyon. Napakapayak at payapa ng pamumuhay sa lugar na iyon. Talagang nakaka-relax hanggang napadpad na siya sa kakahuyan. Nakita niyang may bitbit na mga buko si Jason. Nagtataka naman ang dalaga kung bakit mag-isa lang doon ang binata at walang kasama. Hanggang sa napalingon na rin sa kanya ito. Agad na tanong ng dalaga na, "Oh, bakit mag-isa ka lang dito?" "Ah, kumuha lang ako ng buko. Ihahatid ko kila Dayan. May handaan kasi sa kanila ngayon. Pero aalis din ako agad. Hindi ako sanay na ganun kabonggang mga party. Tsaka puro mga sosyal naman ang mga nandun. Baka pagtawanan lang nila ang probinsyanong katulad ko. Panigurado na pag nakita nila ang suot ko ay pandidirihan ako agad ng mga yun." Tugon naman ni Ella na, "Ah, yung kasintahan mo ba yun? Baka magtampo sa'yo si Dayan kapag hindi ka pumunta." Nainis naman sa sarili ang dalaga nang ma-realize ang sinabi niya. Para siyang naninigurado kung may kasintahan na nga ba ito. Pero sa isip-isip niya ay, paano kung umuo si Jason? Anong gagawin niya? Habang malalim ang iniisip, ay sagot ni Jason na, "San mo naman nabalitaan yan? Magkababata lang kami noon. Simula kasi nung elementarya hanggang high school kami ay lagi na kaming magkasama. Yun nga lang, mayaman siya at ako ito, isang trabahador lang. At nagkahiwalay kami nung nilisan niya ang probinsya para mag-aral. Pero wala akong nararamdaman para sa kanya. Masyado akong busy dito sa farm para sa ganyang mga bagay. Kaya nga hanggang ngayon ay wala pa akong naging nobya. Mas gugustuhin kong mapaunlad muna itong asyenda bago ko isipin ang buhay pag-ibig ko." Naalala naman ni Jason na hindi pa nga pala siya nakakapagpaalam kay Dayan. Pero dahil mukhang hindi naman siya kailangan sa party ng dalaga, ay hinayaan niya na lang na hindi na bumalik pa. Maya-maya ay seryosong tinignan ng binata si Ella. At sabi nito na, "Ano ba talagang ginagawa mo sa lugar na to? Mag-iisang linggo ka na sa asyenda. Hindi ka pa babalik ng Maynila?" Sagot naman ni Ella na, "Bakit ba ayaw mong maniwala?" Tugon lang ng binata, "Dapat ba kitang pagkatiwalaan?" Kinuha naman ni Jason ang buko at binuksan ito at iniabot kay Ella. Sabay sabing, "Oh, baka nauuhaw ka na." Habang umiinom ang dalaga, ay biglang nagsalita si Jason at naikwento nga nito kung bakit siya inis na inis sa mga taga-Maynila. Sa mga nalaman, ay parang naawa si Ella sa pinagdadaanan ng binata at mas nauunawaan na nito ang galit ni Jason. Ipagpapatuloy pa kaya niya ang pagpapapayag dito na maging susunod na CEO? At ano kaya itong malakuryenteng naramdaman ni Ella sa tuwing nakikita niyang binata? Alamin natin sa susunod na episode. Sabi nga nila, may taong darating sa panahong kailangan natin ng isang taong makakaramay. Dadaan at aalalayan nila tayong sumayang muli. At malay mo, handa rin silang mahalin ka. Napapaisip na nga ang dalaga kung itutuloy pa ba niya na pabalikin ang binata gayong nalaman na nito ang sinapit ni Jason nung bata pa ito. Tila nga ang gusto na lang ni Ella ay bumalik sa Metro Manila at itigil na ang kanyang misyon. Dahil parang napaka-unfair naman para kay Jason kung pipilitin niya ito gayong si Don Bartolome pala ang nagkulang sa pag-aalaga sa kanyang anak. Maglakad-lakad na sana siya nang biglang sumulpot si Jason. "Ma'am ganda." "Ay, ma'am sungit pala. Sama kayo ulit sa akin at pipitas tayo ng mga aanihing mangga ngayon sa farm." Sagot naman ni Ella,
O sige Jason, wala kasi akong makausap ngayon dito at maagang umalis na naman si Doña Esmeralda. Parang nag-ibang tono mo ngayon ah. Oo nga Ma'am Ella, magtiwala ka sa akin tsaka binili ni Doña na maaga daw kitang sunduin para hindi ka mabagot dito. Buti na lang talaga andyan ka, kundi baka itong mga hayop dito sa farm ang kakausapin ko maghapon. Bago umalis, ay pinagtimpla pa ni Jason ng kape si Ella at almusal pang umagahan. Sabi pa nito na, Ma'am Ella, gusto mo ba ng kape? Makapeling ka? Nakornihan naman ang dalaga at sabi ni Ella sa binata, may paganyan-ganyan ka rin pala. Nilalagnat ka ba ngayong araw? Okay na sana naging corny pa. Sabay tawa nito. Matapos sa farm, ay sumakay ang dalawa sa kabayo para gumala ulit. Sobrang init naman nung mga oras na iyon, kaya dumiretso sila sa kakahuyan para sumilong sa mga naglalakihang puno at medyo malamig na hangin. Nang malapit na silang dalawa, ay ramdam na ramdam nila ang malamig na simoy ng hangin. Makalipas pa ang ilang minuto, ay natanaw na nila mula sa malayo ay unti-unting kumukulimlim na ang kalangitan at nagbabadya ang isang malakas na ulan. Nang susubukan na sana ng dalawang muling bumalik, ay bigla namang tumulo ang malakas na ulan. Galit na galit ang hangin at bawat patak ng tubig na tila parang may buhawi sa malapit. Wala naman makitang malapit na bahay ang dalaga para pwede silang magpalipas ng sandali habang hindi pa sana tumitila ang ulan. Nang biglang may malakas na kidlat ang tumama sa maliit na puno. Nagulat si Ella at naramdaman na lang niya ang may mabigat na nakapatong sa kanya. Dali-dali namang umalis ang kabayo. Pagmulat ng mata ng dalaga, ay nakadagan na sa kanya ang maliit na puno. Mabuti na lang at nandoon ang binata at dali-dali siyang pinuntahan at tinulungan. Hindi makagalaw si Ella dahil nadaganan ng puno ang kanyang paa. Buong lakas namang inangat ng binata ang puno nang biglang kumidlat muli. Napapikit naman ang dalaga at muntik mabitawan ni Jason ang kanyang hawak. Alam ng binata na kailangan na nilang umalis sa lugar na iyon dahil delikado. Bigla rin namang tumakbo ang kabayong sakay ng binata. Agad na naalis na rin ni Jason ang nakadagan sa paa ng dalaga. Pero ngayon ay wala na silang masasakyan para makaalis sa kakahuyan. At ang malala pa ay mukhang hindi makapaglakad si Ella. Okay ka lang ba? Masakit ba? Makakatayo ka pa ba? Sunod-sunod ngang tanong ni Jason. Oo, kaya ko to. Pero tatayo pa lang sana ang dalaga nang biglang nanlambot ang paa nitong nabagsakan ng puno, kaya napasubsob ito. Mabuti na lamang ay nasapos siya ni Jason. Nagtama ang kanilang mga mata at sabi nito na, Halika, alalayan na kitang tumayo. Sagot naman ni Ella, Hindi ko maigalaw masyado, mukhang namamaga pa nga Kaya binuhat na lang ito ni Jason. Kahit sobrang lamig nung mga oras na iyon, ay tila nakaramdam naman ng kakaibang init ang puso ni Ella. Tumitibok ito ng mabilis. Gwapo at matipuno rin naman kasi si Jason at nag-e-enjoy siyang kasama. Kung saan-saan din siya ginagala nito. At marami siyang natutunan sa ilang araw pa lang niyang paglalagi doon. Hindi naman niya alam na nagkakaroon na pala siya ng feelings para sa binata. Mabuti na lang, sa malapit ay natanaw ni Ella ang isang kubo at doon nga siya pinunta ng binata. Sobrang lakas pa rin ng ulan. Dalawa lang silang magkasama sa gitna ng kubo sa farm. Isa itong rest house ng pamilya ni Doña Esmeralda. At madalas ay doon din tumatambay itong si Jason. Sumilong muna ang dalawa. Basang-basa naman ang dalawa, lalo na
ang puting suot ni Ella. Halos makita na ang katawan nito nang mabasa. Napatitig naman ang binata at medyo natulala at tila namangha sa kaseksihan ng dalaga. Mabuti na lang at may ekstrang damit pa si Jason sa kubo at pinahiram niya ito kay Ella para daw hindi ito lamigin at magkasakit. Agad iniabot naman ito ni Jason. Tila namula at nahiya naman ang dalaga at sabay sabi na wag daw muna siya nitong tignan at tumalikod muna si Jason dahil magpapalit lang ito ng damit. Habang naghihintay naman, tumila ay sabi ni Jason na ipahinga na muna ni Ella ang kanyang paa at matulog na lang daw muna siya sa papag at gigisingin na lang siya nito kapag pwede nang makaalis. Pinilit namang matulog ng dalaga pero wala pa rin. Naiiyak na siya kasi takot siya sa kidlat at kulog. Naalala niya ang kanyang magulang na tumatabi sa kanya nung siya ay bata pa kapag may bagyo at kumukulog. Pero ngayong ganito na naman ang panahon ay sino kaya ang matatawag niyang tumabi sa kanya? Kumulog na naman ng napakalakas kaya wala siyang nagawa kundi kalabitin si Jason at sabi ng dalaga na, "Jason, natatakot ako." Sagot naman ni Jason, "Oh, gising ka pa pala, Ella. Teka, bakit parang may luha sa mga mata mo? Umiiyak ka ba?" Sagot naman ng babae, "Pwede bang dito ka muna sa gilid ko at tabi tayo?" Hindi naman alam ni Jason ang nangyayari at naguguluhan man ay lumapit na siya sa tabi ni Ella. Nahihiya man ay mas nanaig ang nararamdamang takot dahil sa lakas ng kulog, kidlat at hangin nung mga oras na iyon. Napayakap pa nga ang dalaga dahil sa lakas ng kulog. Sobrang nagulat si Jason nang makita niya ang side na ganoon ng dalaga. Inabot na nga ang dalawa ng gabi at hindi pa rin talaga tumitila ang ulan. Habang naghihintay naman ay minsan nagkukwentuhan ng dalawa. Kinuwento ni Ella ang buhay niya sa Maynila at ganoon din naman si Jason. Habang nasa mahabang pag-uusap, ay pasimpleng tanong ng binata na kung single pa daw ba ang dalaga. Sinabi lang ni Ella na hindi pa raw niya siguro nakikita ang lalaking inilaan para sa kanya ng Diyos. Kung ano pa nga ang pinag-usapan nila hanggang sa nagkatitigan ng dalawa. At parang biglang bumagal ang ikot ng mundo at unti-unting naglapit ang kanilang mga labi. Hinalikan nga si Ella at hindi naman ito tumanggi at gumanti rin ito ng halik. Tinignan ni Jason mula ulo hanggang paa ang dalaga at dahan-dahang inalis ang damit nito. Sa sobrang puti ng dalaga ay kahit madilim doon, ay parang kumikinang ang kutis nito. Nilapit na nga ni Jason ang kanyang katawan at niyakap ito. Masayang pinagsaluhan nga nila ang isa't isa. Sa buong gabi ay nakailang round din ang dalawa at masayang nagyakapan. Kinaumagahan naman ay maagang nagising si Ella. Medyo sumasakit pa rin ang kanyang paa. Agad niyang hinanap ang binata dahil wala ito sa kanyang tabi. Gusto sana niyang mag-CR pero hindi pa rin yan mailakad ng maayos ang kanyang paa. Biglang bumukas ang pinto ng CR at lumabas si Jason at basang-basa pa ang buhok nito at nakatawel lang ang baywang. Namula ang mukha ng dalaga pero hindi niya maalis ang tingin sa abs nito. Sobrang hot ni Jason at parang napako ang kanyang mga tingin. Sa isip-isip ng dalaga na, grabe, bakit naging ganito na ako? Simula nang may nangyari sa amin, parang hinahanap-hanap ko na ang kanyang mga yakap. At tanong nito, ayos ka na ba? Namumutla ka. Biro naman ang dalaga. Medyo okay na siguro. Effective yung yakap sulat kispirin mo eh. Napangiti naman ng binata at inaya na nitong mag-umagahan. Nakapaghanda ng makakain ng binata.
Simpleng itlog lang ang pinagsaluhan nila at mabuti na lang rin ay nahanap nito ang pinagsakyan nilang kabayo. Nang matapos, ay inalalayan muli ni Jason ang dalaga dahil nasi-CR na daw ito. Habang naghihintay, ay narinig ni Jason na nagri-ring ang cellphone ng dalaga. Kaya chinek niya ito dahil baka importante. Pero nakita niya ang pangalan sa cellphone ng dalaga at ang nakalagay na "Calling, Boss Don Bartolome." Iyon nga ang pangalan ng kanyang ama. Hindi mapakali ang binata. At iniisip kung nagkataon nga lang kaya o may kinalaman talaga ang kanyang ama kung bakit andoon si Ella. Napansin din niya na may mga text sa cellphone ni Ella. Kaya kahit hindi niya gustong basahin, ay na-curious ito at gusto niyang alamin. Nang nabasa niya ito, ay text ito ng kanyang ama at sinasabi na kung naging okay daw ba ang pakikitungo niya kay Jason at mapapayag na raw ba niya ito na mapabalik ito sa Maynila. Agad na uminit ang ulo ng binata. Nang nakalabas na, ay inalalayan muna ito ng binata at sabay tanong na kung bakit talaga siya nandoon at kung pinapunta lang ba siya ng kanyang ama. Hindi na ito itinanggi pa ni Ella. Dito pinagtapat naman ng dalaga ang tunay niyang pakay na nung una ay gusto lang talaga niyang mapapayag si Jason. Pero naging totoo naman daw ang lahat na kagabing may nangyari sa kanila at ginawa niya iyon dahil sa kanyang nararamdaman sa binata. Kaya nga pumayag siyang may mangyari sa kanila. Pero kung gaano nga kabilis nagkainlaban ng dalawa, ay ganoon din nga kaya kabilis silang maghihiwalay? Alamin natin sa mga susunod na episode. Sumasakit ang kanyang puso dahil parang ang lahat ng nangyari ay peke lamang, isang pagpapanggap. Mapapatawad pa nga kaya ng binata si Ella? Alamin natin sa pagpapatuloy ng kwentong ito. Nauutal ang dalaga at hindi nakapagsalita. Muli itong umupo sa kama at napahawak na lang sa kanyang mukha. At iniabot nga ni Jason sa kanya ang cellphone. Maraming text ang matanda sa kanya. Alam na nga ni Jason ang totoong pakay ng dalaga. Pasigaw na nga kung kausapin ni Jason si Ella. Hindi niya kasi lubos maisip na susundan pa pala siya ng kanyang ama matapos ang mahabang panahon. Dagdag pa ni Jason na, "Di ba sabi ko naman sa'yo ang ginawa ng aking ama sa akin? Kung gaano siya kawalang kwenta. Pinabayaan niya kami, Ella. Akala ko pa naman naintindihan mo ako nung nagkwento ako sa'yo. Pinaglololok ko lang pala ang sarili ko dahil malamang alam mo na ang lahat tungkol sa nangyari sa buhay ko." Hinawakan nga ng mahigpit ni Jason ang kamay ng dalaga at sabi naman ni Ella na, "Nasasaktan ako, Jason. Please." Sagot naman ni Jason, "Alam ko na ang lahat. Nabasa ko ang text ng ama ko sa cellphone mo. May ibang motibo pala ang pagpunta mo rito?" Pero sagot ni Ella na nagsusumamo, "Please, magpapaliwanag ako. Oo, inaamin ko naman, Jason, na yun ang una kong misyon. Ang isama ka pabalik ng Maynila. May sakit ang ama mo at lumalala na ito. Matanda na rin siya. Kaya baka ito na rin ang huling pagkakataon na makita mo siyang buhay. Pero alam mo, sa ilang linggo kong pananatili sa hasyenda, mas napalapit ako sa'yo at mas nakilala kita. At sa di maipaliwanag na pangyayari, ay hindi ko namamalayan na nahuhulog na pala ang loob ko sa'yo." Sagot ng lalaki, "Ano sa tingin mo? Mauuto mo ako?" Padabog na nasuntok pa nga ni Jason ang pader at sabay sabing, "Akala ko pa naman parang isa kang anghel na darating sa buhay ko. Naniwala pa naman ako sa'yo. Akala ko iba ka sa mga taga Maynila. Pero pare-pareho lang kayong manloloko. Hindi ako tanga, Ella." Kahit galit na galit, ay bigla siyang niyakap ng dalaga.
At sabi nito habang umiiyak, "Sorry na, Jason. Pero please, maniwala ka naman sa akin na mahal na kita at totoo ang lahat ng sinasabi ko sa'yo. Ito ang nararamdaman ko. Ikaw ang tinitibok ng puso ko." Naiinis din sa sarili niya si Ella dahil bakit ganito ang nangyari. Minsan lang siya magmahal, pero ganito pa. Tsaka bakit kasi hindi niya nasabi kaagad sa binata ang totoo? E di sana ay pwede pang maayos ang gulo sa kanilang dalawa. Tinapik naman ni Jason ang kamay ng dalaga at tinulak ito palayo at sabay sabing, "Ano ang kapalit ng lahat ng pagkumbinsi mo sa akin? Pera? Kayamanan? O isang mataas na posisyon sa kumpanya ng ama ko?" Hindi naman pinapakinggan ni Jason ang paliwanag ng babae at hindi niya namamalayang tumutulo na pala ang luha sa kanyang mga mata. Parang ang lahat ng nangyari ay nabalewala. Totoo naman ang kanyang naramdaman habang sila ay naghahalikan at ang init ng katawan habang sila ay magkayakap kagabi. Alam ni Ella na iniibig na niya. Pero bakit pa kasi nangyari ito? Aaminin naman niya kay Jason sana ang lahat, pero mas naunahan siya nito nang makita ng lalaki ang kanyang cellphone at ang text ni Don Bartolome. Ang mali lang daw niya ay hindi niya kaagad pinagtapat ang totoo niyang pakay. Sa paglagi niya sa hasyenda ay hindi na lang basta pagpapayag kay Jason ang naging pakay niya dahil may iba na siyang nararamdaman. Unti-unting napamahal na siya sa binata kahit sa una ay parang magkaaway ang pagtuturing nila sa isa't isa. Lalong nainis naman si Jason sa mga narinig. Naiinis siya dahil may kapalit lang pala ang lahat ng magandang pakikitungo sa kanya ni Ella. Ginawa niya lang pala ito para makuha ang kanyang gusto. Kahit makailang sabihin ng dalaga na sana naman daw ay pakinggan siya ni Jason, ay hindi na siya nito pinapansin pa. Desperado lang daw ito na makaalis sa kumpanya dahil sa panggigipit sa kanya ng pinsan ni Jason na si Richard. Kinuwento din niya na sa totoo lang ay gustong-gusto na niyang umalis sa kumpanya kung hindi lang siya naawa kay Don Bartolome. Dahil kapag ang pinsan niya ang naging CEO, ay lahat ng pinaghirapan ng matanda ay masasayang lang. Ang ilang dekadang pinagsikapan nito ay mauuwi lang sa wala. Dahil wala namang kaalam-alam sa pagmamanage ng kumpanya ang kanyang pinsan. At puro pagbubulakbol nga lang ang ginagawa nito. Sabi pa nga ni Jason, "Wala kang alam, Ella. Simula nang iwan kami ni Don Bartolome, ay wala na rin akong paki sa kanya. At kahit anong gawin mo, ay hindi na ako babalik pa ng Maynila." Biglang tinignan siya ni Jason mula ulo hanggang paa at nilapitan siya nito at hinalikan sa labi at hinawakan nito ang kanyang dibdib. Nagulat naman ang dalaga at pinipilit itulak niya si Jason. Pero lalong nilaliman ng binata ang paghalik nito, sabay sabing, "Ito ba ang gusto mong mangyari? Yung akitin ako para kapag nagkagusto na ako sa'yo, ay matutupad na rin ang plano niyo ng ama ko?" Balak pa sanang tanggalin ni Jason ang suot ni Ella at ulitin ang ginawa nila kagabi. Pero ang pagkakaiba lang ay galit na ang nararamdaman niya ngayon. Mas lalong bumilis ang pagpatak ng kanyang luha, sabay sabi na may pagmamakaawa na, "Pasensya ka na talaga, Jason. Hindi ko lubos maisip na mapupunta tayo sa ganitong sitwasyon. Maniwala ka naman sa akin, please. Tsaka bahala ko rin naman sa'yo sabihin ng lahat." Kahit paulit-ulit na nagpaliwanag ang dalaga, ay hindi na ito pa pinapakinggan ng binata. Maya-maya ay natauhan na rin si Jason at narealize niya na sobrang umiiyak at nasasaktan din pala ang dalaga. Kaya kinuha na lang ni Jason ang kabayo at hinatid ang babae. Inis na inis ito, kaya sa daan pabalik sa hasyenda
ay hindi ito umiimik. Tila ang kasiyahang nangyari kagabi ay hindi nangyari. Nang makarating na, ay agad na ring umalis ang binata. Dumiretso naman sa kanyang kwarto ang dalaga at humiga. Muling tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Tila na sayang ang gumaganda nilang pagsasama ni Jason. Dahil ngayon, ay kontrabida na ang tingin sa kanya ng binata at tila ayaw na siya nitong makita pa. Maya-maya, ay naisip na rin ni Ella na bumalik na lang ng Metro Manila. Dahil ngayong alam na ni Jason ang lahat at hindi naman niya ito napapayag, ay wala nang kwenta pa para manatili siya sa lugar na iyon. Inempake na nga rin niya ang kanyang mga gamit at ikukwento niya ang lahat ng nangyari kay Don Bartolome. Pero ngayong nabigo siya, ay patuloy pa rin siyang magtatrabaho sa kumpanya at patuloy natitiisin ang ugali ng pamangkin ng matanda na si Richard. Pero sa tingin niya ay mas okay nga ata iyon kesa naman patuloy lang magalit sa kanya si Jason. Maya-maya ay kumatok naman si Donya sa kanyang kwarto at nakita nito ang tila pagod na dalaga at umiiyak habang nag-aayos ng mga gamit nito. Kaya agad na tanong ng Donya na, "Oh Ella, anong nangyari? Bakit tila babalik ka na sa Maynila? Ano bang nangyari sa inyo ni Jason?" Tugon naman ni Ella na, "Donya, pasensya na po. Pero babalik na po ako ngayon sa Manila. Marami pa po kasi ako kailangang gawin at mga naiwang trabaho. Tsaka mukhang hindi na po ata magbabago pa ang isip ni Jason." Tanong naman ng Donya, "Bakit malungkot ka, iha? Nag-away ba kayo? Huwag kang mahiya at ikwento mo lang ang nangyari. Kasi sa tingin ko, ay ikaw lang babaeng pwedeng makapagpabago ng isip ni Jason. Kaya naguguluhan ako kung bakit agad-agad ka namang aalis na. Di ba mas nagiging maayos na ang pakikitungo niya sa isa't isa?" Sagot naman ni Ella, "Sa ngayon po, ay malabo na po yun mangyari. Nalaman na po kasi niya ang totoo kong pakay at galit na galit siya dahil akala niya ay pinilit ko lang sa kanyang mapalapit dahil sa aking misyon. Pero kahit ganito po Donya ang nangyari, ay maraming salamat din po sa tulong na binigay niyo sa akin. Pero sa ngayon, ay kahit anong sabihin ko at hingi ng paumanhin kay Jason, ay hindi na niya ako pinapakinggan pa. Alam ko din naman at tanggap na mali talaga ang aking nagawa, kaya siguro ito na ang huli naming pagkikita ni Jason." Matapos na ipaliwanag kay Donya, ay niyakap niya ito at nagpaalam na at aalis na. Sobrang nasasayangan lang ang dalaga dahil napamahal na siya sa buhay probinsya kay Donya at ang araw-araw nilang pagkikita ni Jason. At dagdag pa ni Ella, "Donya, pakisabi na lang kay Jason na umalis na rin ako at sana ay kahit papaano, paglipas ng mga panahon ay mapatawad niya ako sa aking nagawa at pakisabi na rin na ang lahat ng nararamdaman ko sa kanya ay totoo." Tinawag na rin ng Donya ang isa nitong katiwala at pinahatid si Ella sa sasakyan. Sumakay na rin ang dalaga sa lumang pick-up sa hasyenda at hinatid na rin ito sa sasakyan. Sa kabilang banda naman ay nagmumukmok sa isang table si Jason. Iniisip niya kung ano ba ang totoo sa mga nangyari. Kung totoo ba ang nararamdaman ng dalaga para sa kanya? Kung totoo ba ang paliwanag nito? At kung totoo bang nagsusori ito? O lahat lang ng ito ay kasama sa plano ni Don Bartolome? Buong araw na nakahiga lang ang binata sa kubo, hanggang sa nakatulog na rin siya at napanaginipan ang mga nangyari sa kanilang dalawa. Kung paano nila pinagsaluhan ng isa't isa. Nang magising, ay dito parang napagtanto niya na mali ang kanyang nagawa at siguro nga ay talagang totoo naman ang nararamdaman nila para sa isa't isa at ayaw niyang tuluyang mawala sa kanya si Ella. Kaya dali-dali siyang nagbihis at pumunta sa hasyenda para kausapin sana muli ang dalaga at siguro
ay pwede silang magsimula muli sa umpisa na wala nang itinatago pa para sa isa't isa. Nang makarating na ng hasyenda, ay hindi na niya nakita pa si Ella, kaya parang nag-alala ito at nakaramdam ng lungkot. Kaya pinuntahan ni Jason si Doña Esmeralda at tinanong nito na, "Doña, si Ella po ba gising na? Dati-rati nandito na siya. Sa labas ka agad kapag ganitong oras." Pero tugon naman ng Donya, "Iho, kahapon pa umalis si Ella. Wala na daw siyang mukhang maihaharap pa sa'yo. Kaya hindi na siya makapagpaalam pa. Pero pinapasabi niya na sorry daw sa lahat ng kanyang mga nagawa at sana ay mapatawad mo siya. Huwag ka din daw mag-alala dahil hinding-hindi na niya guguluhin ang buhay mo at hindi na ito magpapakita pa sa'yo. Iho, mukhang mabait naman si Ella. Sana kapag nagkita kayo muli ay maging maayos na kayo." Hindi naman alam ni Jason ang gagawin kung susundan ba niya sa Maynila ang dalaga o tuluyan na niyang kakalimutan ng babaeng minsang nagpatibok na ng kanyang puso. Alamin natin sa mga at hindi niya napapayag ang anak nito. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya at nagising na lang siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mata at inabot ang cellphone at kinausap na ang tumatawag. Ito pala si Richard at handa na naman siyang guluhin nito. Agad na sabi ng lalaki na, "Ano ba? Bakit pa bigla-bigla na lang hindi papasok nang hindi sa akin nagpapaalam? Ang dami-dami mong naiwan na trabaho na dapat ay matagal nang tapos. Ilang linggo kang nawala. Saan ka ba nagpunta?" Sagot naman ni Ella na, "Pakialam mo ba? Alam mo bang nakalive ako at nagpaalam ako ng maayos kay Don Bartolome? Kaya umayos ka nga dyan." Pero sagot naman ni Richard, "Bakit bang init ng ulo mo? Ganyan mo na ba itrato ngayon ng acting CEO? Ipapaalam ko lang naman sa'yo na nasa malubhang kalagayan si Tito. Nasa ospital siya ngayon at hinang-hina. Malalagot ka talaga sa akin kapag gabalik mo ng office." Dito ay agad na kinabahan ng dalaga. Kaya sigurong maraming text sa kanya noon ang matanda ay dahil baka nag-aalala na ito at gustong mapabilis ang pagpayag ng kanyang anak na maging susunod na CEO. Agad na napabangon ng dalaga at tinanong kung saang ospital. Nang malaman na niya, ay dali-daling pinuntahan ito ni Ella. Kabang-kaba siya at nag-aalala sa kalagayan ni Don Bartolome. At inaalala din niya na kapag nagkataon na maging si Richard ang CEO, ay kailangan na niyang umalis ng kumpanya dahil panigurado na lahat ng trabaho nito ay ipapasa lang sa kanya. At hindi niya matitiis ang ganoon. Kaya balak niya na lumipat na lang ng ibang kumpanya at magsimula ng isang maliit na business. Habang nakasakay sa taxi, ay nagdarasal ang dalaga na sana daw ay maging okay ang pakiramdam ni Don Bartolome at mas maging okay ang pakiramdam nito. Matapos ang mahigit 30 minutes, ay narating na rin niya ang ospital at agad na hinanap ang room ng matanda. Nang makita niya ito, ay naawa ang dalaga dahil hinang-hina si Don Bartolome. Nginitian naman siya nito at pilit na nagsalita at sabay sabing, "Iha, nakabalik ka na pala ng Maynila. Ang ibig sabihin ba nito ay hindi mo napapayag si Jason?" Kahit ayaw na ni Ella makadagdag pa sa iniisip ng matanda, ay wala itong nagawa kundi tumango na lang. Napabuntong hininga naman ng matanda at sabay sabing, "Huwag ka nang mag-alala, Ella. Sinubukan mo lang naman at alam kong malalim ang galit sa akin ni Jason. Pero kung ganun talaga, ay wala na tayong magagawa pa. Kung pwede lang sanang hindi ko kamag-anak ang humawak ng kumpanya, ay sayo ko na ito ipapamana. Pero nasa kasunduan kasi iyon at iyon ang susundin ng mga board of directors.
At dahil ginawa mo naman ang lahat, ay kapag ako ay natuluyan, pwedeng-pwede ka nang umalis sa kumpanya. At ito ang tseke na nagkakahalagang 10 milyon. Nahihiya naman ang dalaga at pilit na binabalik ang tseke. Pero nagpumilit ang matanda na ito daw ang kabayaran sa pagpunta niya ng isla at kumbinsihin ang binata. Sagot pa ni Ella na, "Huwag kayong mag-alala, Don Bartolome. Naniniwala ako na gagaling pa kayong muli. Lagi ko rin kayong dadalawin dito at babalitaan sa nangyari." Makalipas ang mahigit 1 linggo, ay nasa ospital pa rin si Don Bartolome. Sabi ng mga doktor ay medyo gumaganda naman na raw ang pakiramdam nito. Samantala, tambak naman ang papeles sa opisina ni Ella at gaya ng inaasahan niya, ay ang lahat ng trabaho ni Richard ay pinapasa lang sa kanya. Tuloy, siya ang namomroblema sa sobrang dami ng kanyang trabaho. At sa isip-isip ni Ella ay, kapag mas gumanda na ang pakiramdam ni Don, ay aalis na siya. O matapos ang 1 buwan, dahil hindi na siya makatiis sa panggigipit at ginagawa ng pamangkin ng matanda. Kahit nangako siya na gagawin niya ang lahat para mapaganda ang kumpanya bago siya umalis, ay tila kabaliktaran ang nangyayari. Kada tapos naman ang kanyang trabaho, ay dumidiretso pa siya sa ospital para kumustahin at makipagkwentuhan kay Don Bartolome. Siya lang din kasi ang umaasikaso dito, kahit nga ang pamangkin nito ay makaisa pa lang na pumunta doon. Naawa na siya kay Don Bartolome, pero hindi naman niya magawang ipaalam ito sa kanyang anak na si Jason, dahil baka isipin pa nito na ginagawa niyang dahilan ng pagkakasakit ng Don para lang bumalik ito sa Maynila. Siguro nga ay nagkulang ang matanda sa anak nito, kaya siguro nang tulungan siya nito na mag-aral, ay ganun na lang ito kahanda at kasayang tulungan siya. Dahil ang mga hindi niya nagawa para sa kanyang anak, ay kay Ella nito ibinuhos. Dahil mula nga nang nakita siya ni Don Bartolome sa kanilang mansyon, tinutulungan ang ama nito na magdilig ng mga halaman, ay nawili na sa kanyang matanda. Kaya nga pinag-aral siya nito hanggang makatapos ng kolehiyo. Naluluha nga ang dalaga noong naaalala niya kung gaano kalaki ang naitulong sa kanya ng matanda. Pero ayaw niya itong ipakita sa matanda, kaya binaling niya ang kanyang tingin sa malayo. Pero hindi din naman nakatiis ang dalaga, kaya sinabihan na lang niya si Doña Esmeralda sa kalagayan ng matanda. Lumipas ang ilang araw, pero hindi pa rin nagparamdam si Jason at hindi pa dinadalaw ang matanda. Siguro nga ay kinalimutan na rin ni Jason ang lahat ng nangyari sa kanila. Ang isang araw na pagsasalo nila sa isa't isa, ang isang mainit na gabi, ay binura na siguro ni Jason sa kanyang alaala. Siguro ito na nga rin ang oras para kalimutan na rin ni Ella ang nangyari at ang maikling pinagsamahan nila. Halos lumipas ang 1 buwan, ay nakomatose ang matanda at hindi na natiis pa ni Ella ang pagtatrabaho sa kumpanya na pinamumunuan ni Richard, kaya nag-resign na ito. At gamit ang perang binigay sa kanya ni Don Bartolome, ay nagsimula siya ng sariling negosyo. Dahil kilala na rin niya ang ibang mga suppliers at investors, ay hinikayat niya ang iba. Lumipas pa ang 6 na buwan, ay mabilis na umangat ang tinayong business ng dalaga. At nang nalaman ito ni Richard, ay kinompronta siya at sabing gusto nitong angkinin ang tinayo niyang negosyo dahil pinipirata daw niya ang mga investors ng kumpanya. Inis na inis si Richard na kinompronta si Ella. Sabi naman ni Ella na napakasama ni Richard at bakit naman daw niya ibibigay ang kanyang tinayong kumpanya sa binata, pinaghirapan naman daw niya iyon
at hindi na niya kasalanan kung bumabagsak ang kumpanya ni Richard dahil sa kapabayaan nito. Pagpipilit pa ng dalaga na huwag na raw siyang guguluhin ni Richard dahil hinding-hindi nito makukuha ang kanyang kumpanya. Si Jason naman ay tuloy pa rin sa pagtatrabaho sa hasyenda. Sinabi na ni Doña Esmeralda ang nangyari sa kanyang ama, pero pilit niya pa rin itong hindi iniisip at kahit ang nangyari sa kanila ni Ella ay pilit niyang binabaon na lang sa limot at binabalik niya ang normal sa lahat. Pero sa loob ng maraming buwan na lumipas ay tila napansin ng mga kasama niya sa hasyenda na madalas ay wala sa sarili si Jason. Isang araw nga ay nadatna ni Diane si Jason sa kakahuyan na mag-isa lang at nakatulala sa malayo at parang malalim ang iniisip. Kaya nilapitan niya ito at biglang siniil ng halik. Nabigla naman si Jason sa nangyari. Agad tinanggal ni Diane ang kanyang suot at sabay sabi na pwede daw niyang gawin ang lahat ng maisip nito sa kanya. Dahil wala naman daw katao-tao roon at sila lang dalawa ang makakaalam sa nangyari. Akala naman ni Diane ay maaakit na sa kagandahan at kaseksihan niya ang binata. Pero sabi lang nito na, "Sorry Diane, ayaw kitang bastusin. Mataas ang respeto ko sa'yo, kaya ayokong makagawa ng ikakapahamak mo, lalo na hindi naman kita mahal. Alam mong maganda ka, mayaman, at marami pang katangian na magpapabaliw sa maraming lalaki, pero hindi ako yun. Pasensya na talaga." Sa mga narinig, ay naunawaan ng dalaga na kahit anong gawin niya, ay hindi siya ang nasa puso ng binata. At tanong nga niya na, "Alam mo bang ilang buwan ka nang wala sa sarili mo? Madalas kang nag-iisa dito sa kakahuyan. Tapatin mo nga ako. Dahil ba ito dun sa bisitang pumunta dito dati sa farm na si Ella?" Sagot naman ni Jason, "Ewan ko rin, siguro." Sa mga narinig, ay napabuntong hininga na lang ang dalaga at sabi nito na, "Alam mo Jason, mula bata tayo hanggang ngayon, sa'yo lang ako nagkagusto ng ganito. Masaya akong nakikita ka palagi, kaya umaasa ako na matutunan mo rin akong mahalin. Basta gawin ko lang ang pagpapapansin ko sa'yo, pero hindi pala ganun ang buhay. Pero alam mo, masaya ako kung makikita kitang masaya. Kaya sana, sa pagkakataong to, ay sundin mo ang puso mo. Kahit hindi naging tayo, ay pinapalaya ko na ang puso ko. At ikaw naman ay ipaglaban mo kung ano man ang nararamdaman mo. At puntahan mo na si Ella. Kesa sa bandang huli ay magsisi ka pa." Sa puntong iyon, ay tila natauhan ng binata at agad-agad na bumalik ng hasyenda. Masaya at malungkot naman ang nararamdaman ni Diane sa nangyari at pinagmasdan na lang niya ang binata mula sa malayo. Dali-dali namang bumalik sa hasyenda ang binata at pinagtapat kay Doña Esmeralda na balak daw niyang pumunta ng Maynila para puntahan si Ella. Napangiti naman ang matanda at sabi nito na, "Sige iho, mag-iingat ka at sa pagbalik mo dito ay dapat kasama mo na si Ella. Hindi pa naman siguro huli ang lahat para sa inyong dalawa." Mahigit 6 na buwan na rin simula noong nahospital si Don Bartolome at si Richard na ang humawak ng kumpanya. Pero unti-unting bumabagsak ito dahil napapabayaan din ito ng binata. Kaya ginikipit nito si Ella ngayon na kung di daw siya babalik sa kumpanya ay kakasuhan niya ito dahil sa panggagaya at pag-agaw nito ng investors. Wala naman daw pakialam si Ella at hinding-hindi na ito ibabalik sa kumpanya hanggat si Richard ang CEO. Nasa ospital din ngayon ang dalaga at sabi nito sa natutulog na si Don Bartolome, "Pasensya na po, alam kong matagal niyong pinalago ang kumpanya, pero hindi ko po kasi natiis ang pamamalakad ni Richard kaya umalis na rin ako at nagtayo ng sariling negosyo." Nang papalabas na sana siya sa ospital,
ay may bumangga sa kanyang lalaki. At nang magtama ang kanilang mga mata, ay si Jason pala iyon. Hindi makagalaw ang dalaga at walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. At nagulat na lang siya nang bigla siyang niyakap ni Jason. "Jason, anong ginagawa mo dito?" Sabi naman ni Jason, "Bibisitahin ko ang itay at balak din kitang puntahan. Pwede bang samahan mo muna ako dito sa ospital at mag-usap tayo mamaya?" Nagising na nga rin si Don Bartolome mula sa pagkakakoma, mga 1 linggo na rin ang nakakalipas. Pagpasok ng binata sa ospital, ay laking gulat ng matanda nang makita niya ang kanyang anak. Napaluha ito at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang mga maling nagawa at kung magtatagal pa raw ang kanyang buhay, ay susulitin nito ang mga huling sandali para makabawi sa kanyang mga pagkukulang. Sabi naman ni Jason na, "Matagal na po yun, Tay. Napatawad ko na rin kayo at kinalimutan ko na rin ang mga masalimuot na nakaraan. Kaya nga ako nandito para humingi rin ng tawad dahil ngayon ko lang kayo nadalaw." Niyakap naman ito ni Don Bartolome at may huling hiling sa binata at sana daw ay mapagbigyan siya nito dahil alam niya na mas mapapahalagahan ni Jason ang kumpanya kapag siya ang naging CEO. Matapos mapaliwanag sa kanya ng matanda, ay pumayag na rin si Jason. Matapos din ang pag-uusap, ay lumabas na rin ang dalawa at kinausap ni Jason ang dalaga. Biglang sabi ng binata na, "Magkaroon naman sana ako ng pagmamahal na hindi ko pagsisisihan. Yung tipong ikakasaya ko at yung babaeng magpapawi ng lungkot ko. Pagmamahal na tatanggapin ako at ang buong pagkatao ko. Yung pagmamahal na sigurado ako lang ang laman ng puso." Naguguluhan naman ang dalaga sa sinasabi ni Jason. At dagdag pa nga ng binata, "Sorry, Ella. Mas inuna ko ang galit ko sa'yo kaysa sa nararamdaman ko. Sana mapatawad mo ako. Pero gusto ko ring malaman mo na ang lahat ng nararamdaman ko nung gabing may nangyari sa atin ay totoo. At sa'yo ko lang ito sasabihin. Mahal pala kita at mabibigay mo ba sa akin ng bagay na makakapagpasaya sa buhay ko? Kailangan ko na lang tanggapin na wala talagang pagmamahal na perpekto at ang kwento nating dalawa ay hindi magtatapos dito." Tinignan siya ni Ella ng matagal bago nagsalita. "May mali din ako, pero gusto ko lang din malaman na mahal din kita." Matapos marinig iyon ni Jason, ay niyakap siya nito ng mahigpit at niligawan siya ng halos 1 taon bago siya nito tuluyang sagutin. Naging mas mayabong pa ang pagmamahala ng dalawa at naging masaya sa piling ng isa't isa. Napatalsik na rin si Richard sa kumpanya dahil si Jason ang totoong tagapagmana. Siya rin ang karapat-dapat. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Ella at Jason. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay ng kwentong ito at shoutout po kina Jerry Ramos, Julie Bodoy, Betty Yamamoto, Yolanda Pachica, Yambo Romeo, and Fax Noon. Shoutout na rin po sa lahat ng mga sumubaybay.